Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin, Heartline. kung saan piling napakinggan ang iyong nararamdaman. Isang mabiyaya at mapagpalang gabi po mga kaagapay na hindi naglilipat ng mga istasyon. Mula umaga, tanghali hanggang gabi ay kaagapay nyo ang mga programa ng Far East Broadcasting Company o 702 DZAS at talagang tumutunghay at sumusubaybay sa ating pagkilos at paggalaw sa buong maghapon. Sinabi ko mapagpalat mabiyaya sapagkat alam po natin ang buhay natin ay hindi na-exempt sa mga challenges at sa mga hamon ng ating kapanahunan. No? May pwedeng pinansyal, kalusugan, mga relasyon at mga kapakipakinabang na gawain ay dumudulog tayo sa Diyos upang pagkalooban tayo ng karunungan at kapanatagan, kagalingan sa mga tao at mga tagapakinig natin na ngayon ay nasa banig ng karamdaman. At mga tao na nakakaranas ng mga sintomas ng mga mental health issues at mga relasyon na ngayon ay may mga lamat. Ano pa man po ang inyong pinagdaraanan mga kagapay, tinanais natin na maparangalan ng Panginoon sa pamagitan ng pagsasalamin, sa pamagitan ng paglalakip ng ating mga karanasan, natututunan, at mga kapahayagan mula sa ating Panginoon at sa Kanyang salita. Upang sa ating mga kahirapan at mga pighati ay nanatili tayong naging matatag at tumitingala sa kalangitan at nagkakaroon ng paghahabi-habi ng mga ating natutunan mula sa Diyos na hindi tumitigil sa pagtuturo sa ating lahat. Anyways, kapag Lunes, alam niyo po ito ay pagkakataon, pribilehiyo mula sa mga kaibigan ninyo, mga licensed at professional counselors and psychotherapists mula sa Amara Counseling and Training Center. Ako po si Pastor Archie de la Cruz para sa programang Heartline, Monday edition, kung saan ay pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Hatid po sa inyo ay 1.5 oras ng usapang puso, mental wellness, mga problemang hindi tayo nilulubayan kung iisipin. At tayo po ay patuloy na napapakinggan via online streaming app ng febc.ph at sa ating mga cellphone app. Kayo po na may mga na-download na, baka iba nga sa inyo gumagamit ng cellphones, maganda po yan. Kaya kahit wala kayong mga radios, wherever you go, you can always access the programs of DZAS sa magitan po ng pag-download ng FEBC PH Stream. Yan po yung kulay pula na app na sa mga Play Store po natin yan. Kaya maging sa mga kapatiran natin, kaagapay na sa ibang bansa ay may access tayo. Alam niyo po yan. Kayo na mga nakikinig sa Germany, sa Spain, sa Italy at Australia. Balita ko ay may mga inaabot po ng programa natin na ito ay maaari niyo po tayong mapakinggan. Minsan maaari tayong magkadaupang palad. At dahil yan sa mga matatalino at saka mga diligent work na mga kasama natin sa production na ngayon ay isa-shoutout natin. Sila Reggie Villena, yung ating RTV team. Si Kuya Wen Balatukan at yung mga broadcast engineers natin doon sa Bukawi transmitter side. Mga kaagapay, nais po natin na maging kapakipakinabang sa atin ang broadcast na ito. Okay? Lalapatan po natin ito ng mga psycho-spiritual lenses on understanding, contextualizing, and exploring some options for us to choose life, to honor God, at makaalwan tayo kahit paano sa mga kinakasadlakan natin. Kaya naman para sa mga counseling concerns ay magbigay lamang ng mga mensahe at katanungan sa ating Facebook page. Hanapin niyo po ang 702 DZAS-Radio TV at maaari din kayo magmensahe sa mga numbers na ito na halos memorized na ng karamihan sa atin. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-message sa 0916-296-6620 para sa mga Globe users, 0999-223-5671 and 0961-784-9351 para naman sa mga smart
users. Okay, without further ado, I would like to introduce to you a very familiar voice on radio at sa mga social media apps natin. Walang iba kundi si Doc Alain Dizon. Good evening sa'yo, Doc Alain. Good evening, Pastor Archie, at magandang gabi rin sa ating mga tagapakinig ngayong gabi, mga regular listeners, at pati na rin yung mga irregular. Parang klase lang, no? Parang recently usapan natin yata sa center parang minsan yung mga transaction na parang na special or regular. Sabi niya ano yung bibingka? Ito hindi naman. Parang mga estudyante na present minsan, minsan hindi. Kaya irregular o kaya hindi A students. Yung hindi regular, ika nga. Oo, yung Iba-iba ng klase. Oo, you mean yung naka-block section ano? Oo. Yeah, Ayan. naka-block session. Nung anong college ka ba na nanatili ka sa block section o kaya naging irregular ka din? Modesty aside, I'm always in a black section. Gusto ko yun, modesty aside, pero sa pera yabang ano. Kasi Wala ang eh. hirap pag regular ka, iba-iba yung classmate mo, wala kang pagtanungan. So kapag nasa black section ka, you maintain Mm. friends and relationships that you can rely on. Kasi pag Oo. college ka na, hindi na yan kagaya nung high school o elementary, di ba? Mas Mm. complicated ang life mo pag college. Totoo yun. Naalala ko lang, I never had a smooth college life because I had to work. Baka may mga tayo kaagapin na nakaka-relate. Kailangan magtrabaho sa araw at pumasok sa hapon hanggang gabi. Dahil naalala ko noon ako'y second year college when Papa passed away. At kailangan talaga kumayod, maging breadwinner at to sustain yung pag-aaral. Kaya kaway-kaway sa mga kaagapay natin na nagkaroon ng mga challenging years para mairaos ang pag-aaral, whether senior high o kaya college o ngayon ay baka kasalukuyang nandun sa ganung estado. Baka sa atin ay magulang o lola na may mga anak na pinagkakasya ang panahon, oras, lakas at pera para talagang makaraos. So shout out po sa inyo at mabuhay kayo dahil may patutunguhan ng inyong mga pagsisimikap at pagiging puno ng pag-asa. Alam mo, sa tagal-tagal na nating magkaibigan, ngayon ko lang nalaman, nag-work student ka pala. We were friends since 2012 ba? Yes. So Wow. that's 12 years na. 12 years ago, no? At Nagkilala. hindi ko alam, grabe. Oh, now you know. So, alam mo nung isang araw din, meron tayong kliyente sa Amara, no? Sabi nung kliyente natin, ano daw, yung taon na pagsasama nyo bilang mag-asawa hindi pa rin sapat para tuluyan yung makilala yung isa't isa. How much more kung sa friends pa, di ba? Oo, I can think about the intimacy, close connection, magkasama araw-araw sa pagtulog. Pero you can never learn, parang get to know the other person enough. Because yung getting to know may be a lifetime pursuit, sabi nila, no? Actually, I learned that also sa mga naging clients ko na couples before. Kaya yung mga nakikipag-usap sa akin kayo ng mga soon-to-be married sa church namin. Mm. Na bibigyan ko sila ng mga ganyang advice na para bang preparation para at least half of the possible marriage o marital conflicts na pwede nilang ma-experience, mabawasan man lang. Yeah. Napakainam maging preventive at mag-anticipate sa anumang uri ng relasyon para medyo ma-manage yung mga conflicts at mga confusion at mga inability to manage our emotions, no? Totoo yan. Doc, would you like to parang tell our listeners habang naghihintay tayo ng mga katanungan, ano ba yung mga current counseling scenarios na napapansin mo na prevalent ngayon, at least sa yung personal counseling experience? Well, lately yun nga sa couples, they seek hindi naman marital counseling kasi kakasal pa lang sila eh. So they're asking for some advices kung how they get into para to prepare themselves to marriage. So I think dalawang couple yung hindi naman regular kung kinikita or kinakausap, but siguro mga in a semi-regular basis kasi malapit na yung kasal nila.
Tapos, yung isa nga, in-invite pa nga nila ako sa kasal. Sabi ko, boundaries ito. Oo, So, oo. tignan natin. Sabi ko, I cannot say yes kasi baka mamaya, alam mo Mm. na, sa yung Mm. mga ganun, kailangan ko rin pag-isipan. Aside Oo. from that, issues ng husband, issues ng wife. So, ganon. Ngayon ang mga Mm. hinahawakan ko. At saka sa Mm. work din, and Mm. family, na Mm. hindi na masyado yung mga anxiety and depression. Meron pa Mm. pangilan-ngilan, pero more on relational at saka sa career. At yun nga, sa Mm. as a couple na mga Mm. issue. Yeah. Yan. Binanggit mo, Doc, alin yung importance ng pag-observe ng boundaries sa counseling, sa professional at ethical counseling, ano, na yung Yes. hindi ka pwedeng ma-involve sa mga personal affairs ng client hanggat ongoing yung ano, yung agreement o yung ng Mm. counseling counselor relationship, ano, counseling Or counselor kahit relationship. kakatapos lang. Hindi maganda. Ang tawag nga yata doon ay induction, ano? You're being inducted to the family sa the person's life. So, Totoo. So, magiging part ka, so mahirapan kang mag-set ng boundaries na tinatawag sa counseling. Sa psychotherapy naman, meron kami tinatawag na the frame mm, na dapat hindi siya nabe-break as much as possible. So, ito yung mm, mga kino-consider natin kapag may mga ganong invitation that tends to be too personal for you to be involved in their mm. lives. So medyo challenging yung ganitong klaseng observation sa mga tagapakinig natin na nagpa-practice ng counseling sa kanilang mga churches o parang nagka-counsel sila ng mga kaibigan at mga relatives, no? Yung ito yung ideal professional at ethical practice sa counseling na should be avoided as much as possible. Pero 'di ba nakikita mo sa atin mga Filipinos, very relational tayo at interconnected yung mga buhay natin. What do you say about the difficulty of keeping this need to observe boundaries, Doc? Well, that's the thing. The Filipino culture is a communal culture. Mm-hmm. So, ibig sabihin, we tend to celebrate life or mourn about life together. Hindi uso Mm-hmm. sa atin yung solo-solo or individualistic like in the Western concept. Eh, Mm-hmm. saan ba tayo na-train? Sino ba mga trainers natin, mga references natin? They are coming all from the West. Mm-hmm. However, they have also explained to us yung possible consequences and effects and positive factors that affecting the counseling session or psychotherapy by observing well the boundaries and yung the frame na tinatawag namin sa psychotherapy. Mm-hmm. So, mahirap siya in a way because, for example, yung mentor ko tsaka yung supervisor ko when I was still studying, ang una niyang sinabi sa akin, if as much as possible, do not get clients from your own church. Why? Oh, Because okay. of the boundaries, which is true now na hindi ko maiwasan because people are looking for someone that they prefer someone they knew Mm-hmm. personally. So, but they don't of course understand yung consequences ng ganong setup. So ako Mm-hmm. na hindi ko yung nakikita, but after years of practice, now I see why. Because of the difficulty in handling these boundaries na tinatawag natin. For example, I have a client from the church. Ang issue niya ay another member of the church na kaibigan ko. Mm. O, di ba yung mga Yes, yes. ganong mga challenges. Minsan pa, ang issue niya is yung pastor o yung Mm. small group leader. Eh, Mm. kakilala ko sila halos lahat. Or meron Mm. kaming close relationship. So, imagine the difficulty I've been going through. Kaya minsan, yun ang sinasabi ko sa kanila. Tumatanggi ako hindi dahil sa ayaw ko, but because I'm trying to protect the process and at the same time to protect us, the relationships that we have Mm. inside the church. So it's Mm. not that easy, pero kagaya ng ibang bagay, sanayan din lang siguro. Oo. At sa counseling, mga kaagapay, sinasabi namin ni Doc Alain, di ka pwede magkaroon ng professional counseling na structured kasi nga may mga problema, mga issue to sa pinang biases. At Mhm. so, maaari pagawin yung tinatawag natin na processing, ano? Hindi siya structured, very informal siya kasi nga kilala mo na, you can ask questions and throw mga Yes. reflective questions to the person and ask kung ano yung mga options niya. Pari naman yun, basta it's called processing but not really counseling.
Mm. Yan, ginagawa ko rin yun. Kasi nga, Mm. hindi pwede siyang ipasok sa setup ng counseling na ginagawa natin or ng psychotherapy because of the relationship that is already existing Mm. between and within the same Yun. community. Between and within the community. Oh. Yan. Yes. Alam mo, na-realize ko yung importance ng mga interjection, mga prepositions na yan. Pag binantayang maigit ginamit ng maayos, it could mean differently, di ba? Parang yung Yeah. S natin, di ba? Oy, nako, shoutout naman sa mga kaibigan natin, si Miss Rachel de la Cruz na nag-celebrate na kanyang 50th na Yes. birthday very recently ni July 12. So, birthday blessings to you, Ate Rachel. At blessings of good health kay Miss Marcia. Yun na, nako, ang daming client yan ngayon, Doc. Kung napapansin mo, ano? Mga Kasi wala tayo teenagers. sa office. Di karamihan, let's face it, babae kasi yung nagsisik ng counseling at therapy. Sa bagay, Ah, may specific silang preferences when it comes to seeing a counselor. o maging si Miss May, no, sa mga marital cases, kadalasan kasi ang napansin natin, wife ang unang dumudulog for professional help, pati mga victims ng molestation, mga sexual Hmm. offenses. So maganda na babae yung nag-handle. But nevertheless, hello sa kay Miss May Gomez din, kay Ate May, tsaka kay Kuya Eugene, no? Si Sir Eugene. Nakakabalik lang mula sa Tate at welcome to an ocean of work awaiting dito sa Pilipinas. Dok, baka may gusto kang batiin ng mga kaibigan, classmates, and friends who probably are watching or listening to us kahit medyo a little bit late. Now is your time to greet them. Well, again, belated happy birthday sa ating Executive Director, si Miss Rachel de la Cruz, for always supporting us sa lahat ng endeavors na meron tayo sa Amara Counseling and Training Center. And of course, prayer for Ate Marcia. Sa dami ng clients mo at saka yung health mo din. And then, of course, belated happy birthday kay Kuya Kay Eugene. Eugene, o nga pala, belated din. 2 Sundays ago siya. Yeah. Tinatanong niyo kung kailan, di naman siya sumasagot. So, gusto ko na sagutin actually. Kailan, hindi ko birthday ko, dapat siya ang sasagot. Hindi niya sinagot. So, actually, it's July 14, I think. July 14, so 2 araw ang pagitan nila, no? So, Kuya Eugene, belated happy birthday and welcome back if you're already here sa Philippines. And of course, binabati ko rin si Micah, si Philip, at saka si Mami G if you are listening. Magandang gabi po sa inyo, mga friendship. And of course, yung regular listeners ko sa church, si Jill, of course, ang kanyang family, si Francis, at saka si Sally. At yung mga neighbors nila, ini-invite daw nilang makinig. So Wow, dumadami yung nice. nakikinig sa atin dito kapag Monday through friends. So Yes. ayan. Totoo yan, Doc Ale. You know, I have encountered people recently, at least in the last 3 weeks, kasi medyo haliparat in a sense na parang gala tayo recently, may mga invitation na mag-hold sa mga church sila, sa mga contacts mo, ano. Parang ikaw Tapos, lang yun. contacts natin. I mean, you know, this is a pleasant surprise. A lot of people are silently listening sa programa ng DZAS. Mula umaga, tanghali hanggang gabi. At alam mo, recently nga, sabi niya, napapakinggan po kita. Tapos nag-preach ako sa kanilang church. Happy anniversary, 45th anniversary sa Rock of Ages, si Yemelit Church. Ayan, sa pangunan la Pastor Ding Cristobal. Kasi nag-concert kami dyan recently, bahagi ng kanilang anniversary celebration. And I found out there were 2 people na talaga nakatutok lagi sa mga programa natin. At nasabi niya, ikaw pala si Archie de la Cruz, hindi ba? Ano yung feeling na nakikinig pala siya? Nakikinig siya. So, hello po sa inyo lahat dyan sa Kapatiran sa Rock of Ages at sa mga pastors, mga ministers at mga ministry stakeholders ng Elders of Valenzuela City sa panguna ni Reverend Louis Pactao at Marina Pactao. Nagkaroon tayo ng privilege dyan, Dokalin, kasama si Pastor Peter Kairos at saka si Pastor Rene. Yung pala yun, yung picture na yun. Nakita ko yun eh. Oo, na Del Barrio. Laking privilege noon. At people came, na sabi niya, listener po kami ng program at napapakinggan ka po namin paminsan-minsan. So, hello po Wow. sa inyo dyan, Elders of Valenzuela City, at lalo kay Pastora Zenny Bernales, na merong invitation sa atin na mag-speak sa kanilang 21st anniversary very, very soon.
So hello po sa inyo lahat, maging sa mga kapatiran natin sa Biyayang Tahanan Homeowners Association, especially sa laging nakikinig din na si Nanay Linda Unabia, Grandma Linda Unabia, at inaanak ko na si Heidi Ala Rosa. Blessings to inyo at nawa nasa magandang kalagayan kayo ngayon habang nakatutok sa programa po ng Heartline. So blessings po sa ating mga kapatiran dyan, maging kay Ate Babette Placer at Hannah Placer na listener din natin dyan. So iba po mamaya ako nababatiin pagkatapos ng second half kasi meron na po tayong mga tanong dito. Are you ready na, Doc? Unless may kailangan ka pang batiin? May nakalimutan? Later na rin siguro. Later na din. Okay, here is our first question. Sabi ng ating listener, okay lang po ba na maghanap na ng abogado kapag usaping lupa at bahay na ibebenta ang nagiging dahilan ng awayan namin sa pamilya? Mataas na po ang stress ko at ng nanay ko kasi iniipit kami ng mga kapatid ng mama ko. Wala kami matirhan pag ibinenta ang bahay na ito. Paano din po ba i-handle ang sobrang stress at may halong gigil? Ang hirap po palang labanan at mapagtagumpayan ng ganitong pagsubok. Wow, family properties issues. Mm. Medyo complicated nga talaga yan at very, very stressful. Okay? Mm-mm. So, well, let's be practical about the approach first. Of course, it's better to consult a lawyer. What's the Mhm. best that you can do to minimize yung problem that causes you to feel so stressed about the property? Mm. Okay? But of course, lapatan natin ng theological perspective based on God's word na nakalagay din doon. I just forgot kung saang Mm. book. Mhm. Okay? Na pag may mga ganitong conflict, as much as possible, last resort yung, although hindi typically, literally binanggit sa Bible na last resort ang mga lawyer, ang pag-consult. Kasi ang sabi doon, Mm. hanggat kayang i-resolve within talks, conversation, listening to each other and all that stuff, Mm. i-resolve yung issue. Now, Mm. kapag hindi na kaya, like siguro sa ganitong case, saka mo palang gagawin ang mag-consult sa isang lawyer at mag-file ng case ba or resolution on how to Resolution. resolve the issue. So yun po ang pwede niyong gawin. Okay, pero kung makukuha pa naman po sa usapan na maayos, mas maganda. Ngayon, sa second question na paano handle stress, of course, the most practical approach is to remove the stressor para hindi ka ma-stress. So definitely in this particular situation, kailangan ma-address yung pinanggagalingan ng stress nyo. Mm. Pwede rin yung gamitin yung way to separate the issue from your personal way of life. Doon mahirap kasi nga yung tinitirahan mong bahay, paano ka mag-relax? Yeah. Mawawala. So talagang in this case, ang kailangan lang talaga is remove the stressor, resolve it. Try nyo rin siguro wag maapektuhan masyado para hindi ganun kataas ang level ng stress yung nararamdaman at yung halong gigil na sinasabi. Well, kasi ito, rights kasi ang pinag-uusapan. Mm-mm. So pagka ganun kasi, it's like somebody or someone is taking away your right over a particular thing, in this case, yung property. So medyo masakit yun. Kaya that explains kung saan nanggagaling naman yung mataas na level ng stress. Yung stress kasi pwede rin may kahalong pain, especially you are dealing with family members. Mm-mm. So there's ang nagpapahirap dito yung yung ties, relationship within the family. Kaya ganung level na lang yung at gigil yung stress na inyong nararamdaman. So in short, to summarize what I said, yes, kung kayang kuhanin sa maganda at maayos na usapan, do it. But if you cannot, in order for you to remove the source of stress or the stressor, you have to find a resolution through the power of knowledge and wisdom from a lawyer or ng attorney. Ayun. Yeah. Pero grabe no, iniisip ko yung stress nito na nagsisikap pa ng mga ng legal expert just to meddle, pero kung talagang kailangan no,
ang painful nun, magkakademandahan, magkakaroon ng mga extra expense, halimbawa yung mga retainers fee, when in fact, some of these things can be negotiated para magkasunduan. Yeah, that's the Nakalungkot lang, Dok. thing. Nakalungkot lang, Dok. Alay na ko minsan, nagiging secondary na lang yung pagbibigay ng pagpapahalaga sa relationship values. Kasi kung tatanungin, uunahin kong relasyon eh. Kung kaya ko lang din naman, I will put less premium on the material things kasi ang hirap, ang iksi ng buhay. What do you think? Tapos parang gugul natin yan sa mga sama ng loob, makakamatayan mo na. For me, I would rather choose what is it that we have, no? What is it that pwede tayong maging mabuklod pa rin. I don't know. So values That's true, matter I here. agree. Ito yung mga bagay kasi na kapag where you're in the middle of a conflict like this, these are the things that you tend to forget or you actually didn't know. Hindi mo alam yung pinapasok mo kapag ginawa-gawa mo to ganitong bagay. So I don't think uh, they know or understand na ito yung mga possibilities na pwede lang harapin once they have decided to file a resolution involving a lawyer. Legal case, may magkakaroon kasi ng legal case ito eh. Mm. So, madadagdagan yung source of stressor mo, Expense. ang expense. Oo, yun nga, kaya nga madadagdagan siya. Plus, Mm. yun nga, so at the expense of familial relationship, so do you choose material things over, or hindi ba, meron pa ba, hindi nyo ba pwedeng i-explore yung ibang possibilities na hindi na kailangan may mawalan? Sa yung mga ganon, hindi nila siguro nakikita but hopefully you will see. But of course, hindi naman natin alam kung anong totoong, what are the other factors involved in the situation, di ba? So Correct. we're just saying all these things based on the question of our listener. So tama, I agree doon sa binanggit mo. Na sana maisip nila yon. Right. Hopefully, prayerfully. At maraming pag-evaluate at pag-assess sa kanilang mga nararamdaman at pagsangguni sa Diyos upang ma-spare natin ang ating mga sarili from additional damages, psychological, emotional, mental damages, not only financial damages. Pero salamat sa pagtatanong mo, kaibigan, at alam mo na ang pagsangguni at paghingi ng mga perspektibo hinggil sa ganitong real problems ay isang helpful or therapeutic provision for yourself and for your mother as well. Bigla ko naisip, may nakikinig sa atin ngayon na taga-Bagong Barrio, si Ate Mirna Deximo. At siya ay faithful listener din natin. In fact, nagpabili yan ng radyo sa Alin. So, happy listening to you, Ate Mirna. Blessings to you at saka ER Asis. At maging kay Ate Eden Salta na bumalik few weeks ago mula sa US. Ngayon, back to listening na siya. So, happy listening at blessings of the Lord Jesus unto you, Ate Eden Salta, and to your household. Okay, maging kay Atilita Alfonso, know that the church is praying for you. May God's strength, healing sa inyo at sa union at provisions ng Lord sa inyo ni Kuya Bilyong at Atilita Alfonso. Hello. Maging Tita Mila Rocha, may God's strength, sustenance at provisions overtake you din po. Yung mga regular listener natin. At mga kapatiran mula sa Christian Gospel Church at Paglinang Student Center, Bagong Barrio, Caloocan City. Hello po sa inyo. May isang magtanong dito, sabi ng lating listener, good evening Heartline. May kapatid po ako na lalaki at hindi gaanong close sa aming magkakapatid. Detached ang personality niya o minsan ay cold lang talaga pero sumusubok naman siya. Habang lumalaki, ngayon ay 26 years old na siya, nag-aalala kami na tuluyan siyang magsarili at lumayo ng tuluyan sa amin. Pag nasa bahay, online games lang siya at halos pagkatapos ng maghapong pagtatrabaho. Masakit ito sa amin lalo na kapag hindi siya nagre-respond. Ano po bang may papayo nyo para makaabot sa kanya? Well, never give up on reaching out. Kasi the only way really to get into the zone or life nitong kapatid nila is to keep knocking on the walls na pinutap niya. Kasi hindi naman talaga natin mahuhulaan or malalaman kung anong reason niya kung bakit ganon ang behavior niya kapag nasa bahay. Although, pwede rin nating isipin na it's part of his personality.
Pero Mm. yun nga, hindi natin malalaman unless we talk to the person. Mm. At So saka yung keep generation na knocking. yan, Okay. ang isa sa mga pang-relieve nilang stress from work really is online. Mm. If you will notice, the Gen Zs, Gen Z is okay, right. uh, they prefer online relationships rather than the personal because yun nga, they born in a generation kung saan it's too scary for them to be Mm. in contact with real people. Mm. It's Mm. easier to really to talk para sa kanila through online. That's why some people are saying na iba sila sa chat pero in Mm. person nag-iiba yung personality. It's because there is a large space when you're talking through chat kasi you don't know the person, hindi mo siya kaharap eh. Mm. So, ang daming nawawalang factors that could Mm. affect the way you present yourself to people. Mm. Unlike kapag ka in person, nagiging conscious ka. Mm. So nag-iiba yung ano mo, yung on the way you present yourself to people around you. Kasi nakikita ka and you are Mm. conscious enough to think that people are observing you, looking at you. So in the same way, ganun din sa family. Kaya nga may nagsasabi na bakit yung anak ko kapag nasa labas kasama yung friends niya, ang gulo-gulo. Pero pag ganito kami sa bahay, parang nag-iiba siya, nagta-transform. So Mm. yun din. So ibig sabihin there is a gap Yeah. between sa family relationship and friends relationship. So yung gap na yon, yun ang inyong aalamin. Kaya sa ganitong Mm. situation sa nagtanong sa atin, saan may gap? And Mm. again, another possibility yon. Kaya or yun nga, yung personality niya is baka ganun lang talaga. So Mm. both is could be possible. So talagang don't give up reaching out. Like, for Mm. example, sa bahay, hindi mo siya pwedeng kausapin kasi nga, ganun siya. Mm. Siguro, you better invite your brother outside Mhm. to eat and then talk. Mhm. Yung Mhm. ganon. Kasi factor ng environment. Ito yung mga hindi nalalaman ng karamihan when it comes to resolving a particular issue which involves relationship. So it's Mhm. better to take the talk outside in a neutral ground for the Mm. two person para Mhm. nabawasan yung factors could affect yung kakalabasan ng pag-uusap. Mm. Kaya di pa tayo napaka-particular natin kapag ka in-person yung session, on a date and time, at saka dapat doon lang sa isang regular place. Like in our case, sa ating center, sa counseling center, because a place is a factor of Yeah. when it comes to healing. So some people will, ay gusto ko po dyan kasi there's a, kasi dati ako, nakita ko yan when I was seeing clients sa church. Kasi mas Mm. accessible siya. However, ang daming distractions. Mm. So when they experience now, me seeing them sa counseling center, they realize the difference. Sabi niya, Doc, mas okay dito kahit Mm. malayo. I can feel a sense of healing. I can feel a sense of Mm. peace. So doon Mm. ko na-realize na, factor talaga ang lugar. Mm. So in this case, na nagtanong, so yun, you can also do that. Oo. So environment, a change of environment or atmosphere may be of help. So kailangan pagtatansya rin dyan and never hesitate to keep trying, keep knocking sa mga pintuan na nakapinid at sa mga pader na pinatili niya nakatayo dyan. At sabi mo rin unawain, saan ba may gap? No? Kailan nagsimula? Ito yung mga factors nagko-contribute kung bakit na natiling nakasara yung pintuan. So it pays no, parang mindfulness din pala dyan, sensitivity. Oo, tsaka Kasi isa sa possible factors ng gap na binabanggit ko, baka meron trauma. trauma. Mm. Kasi itong behavior na ganito, we can call it as a trauma response. Ah, Kasi is hindi that siya so? normal. Mm. 'Di ba? Kasi normally, you interact with people in your house. Kahit pa shallow stuff yan, 'di ba? Mm-mm. Yeah. So, another factor yun na pwede nilang tignan. Mm-mm. Wow. So maraming mga possibility rito na kasi kung gagamitin to ng authority, ng power, ng force, ano,
hindi siya magiging efficacious dahil baka tuluyang lumayo. Posible din ba, Doc Alin, na baka ito may pinagdadaanan, halimbawa mga developmental stages o Posible din yun. That's a good thing you mentioned. So another thing that they can look into only nga by talking to the person. And wait until the person responds, ano? Basta yung consistency, tapos yung timing, tenor, situation, these are important factors na i-consider as we keep on knocking. And talagang we hope, and by the grace of God, talagang mag-respond dito at tumugon sa incessant appeal to reach out hanggang sa magkaroon ng pagbukas. Ano din that person will respond kapag na-feel niya na safe yung tao for him to open up. So another thing that they would consider is, safe ba mararamdaman ba niya na safe siya sa akin kapag so pwede niyang sabihin, kasi baka nagtatanong, so paano po ba namin siya kakausapin? Pwede niyang sabihin na hindi persahan, na if you need something to share, let me know. I am ready to listen. Just listen. You will not hear anything from me unless you ask for my opinion. Yeah. Kasi minsan takot tayo mag-share kasi alam natin i-judge tayo. Yeah. Mga ganon. So these are the statements that they can say, na if there's anything you would like to share, I'm here. Promise, no judgment, no talk, I just listen. We just want to understand what's going on, if there is, yung mga ganyan. Doc, you're saying kanina na this is especially true among the Gen Zs, sa generation na to na maraming fears, maraming mga reservations. Hindi naman lahat. Siguro baka sabihin, generalize naman yung Gen Z. Hindi naman. So, let's be careful. Siguro common. Yeah. So, common siya. At so sabi ni Doc Alin, mga kaagapay, posibleng ito ay isang uri ng trauma response. So ito ay critical at constructive invitation para sa atin to be mindful of our words, gestures, behavior, especially if you are parenting or journeying with young adolescents who are prone sa mga ganito mga pagiging disconnected, isolated, withdrawn, at emotionally detached sa supposedly mga primary sources ng safety, security, and love and compassion. Ang hirap, may challenging pero pag ganito talagang matututo tayo at mag-aaral, sasangguni talaga sa Panginoon at magkakaroon ng pinapainam na paraan ng pagmamagulang o pagiging gabay sa mga nakababatang henerasyon. Sa tulong at sa biyaya ng Panginoon na hindi naman na pinagkakait sa atin, ay talagang lalapit pa rin tayo sa Diyos. Amen. At yun din nga pala, naalala ko lang, may nagpapabate yung mga kapatiran natin sa Malagasang Evangelical Christian Church diyan sa bandang Imus, Cavite. So shoutout po sa inyo dyan at mga kapatiran, maging kay Pastor Cedric Di Mailig. Hello sa inyo dyan sa inyong sambahayan at maging sa church. At kay Pastor Christian Valerio ng Philippine Missionary Institute dyan sa Silang Cavite. Kilala mo siya, Doc Alain? Most likely. Talaga? Si Tano, oo. So, si Tano, yes. Hello. Magandang gabi. Oo. Alam mo ba, talagang natutuwa daw siya. Paminsan-minsan nakakahagip siya ng ating broadcast at natutuwa siya na, uy, kakilala ko yan, sabi niya. Yeah. Hello po sa inyo dyan. Mga ATS community, actually sila Franco, sila Hana na ngayon naglilingkod bilang mga faculty at part ng admin ng PMI dyan sa Silang Cavite. Anyways, mga kaagapay, salamat po sa inyong patuloy na pagantabay sa atin. Ang napapakinggan nyo nga po ay ang programang Heartline, Monday edition, kasama mga kaibigan po ninyong professional counselors and psychotherapists mula sa Amara Counseling and Training Center. Mamaya pa pagbalik po natin program, ibabanggitin ni Doc Alain yung mga programs po natin, mga contact information in the occasion that some of you may be needing private, professional psychotherapy and counseling services. For the meantime, magkakaroon tayo ng ilang minutong palugit para bigyang daan ang ilang paalala at anunsyo mula sa ating programa. Babalik po ang programang Heartline pagkatapos lamang ng ilang sandali. Heartline. Gusto mo ba ng kwentuhan na mabilis lang? Parang coffee break. Kinig ka na sa Kape Tira. Kwentuhang makabuluhan kasama ang iyong kaibigan.
Kinig na tuwing Sunday, 6:45 to 7 p.m. with Pastor Rolly Vic Tira. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. At nagbabalik nga po ang programang Heartline Monday edition. Kasama pa rin ng mga kaibigan ninyo mula sa Amara Counseling and Training Center, si Pastor Archie de la Cruz. Kasama si... Sino kasama ko? Sige, kaya mo yan. Hindi nga, hinihintay ko kasi nagpakilala. Anyway, sige mga kagapay. Kasama natin si Doc Alain Dizon, yung aming senior psychotherapist sa grupo. So, yun, Doc Alain, sige, ayaw mo magpatawag ng senior eh. Parang feeling mo kasi you're old enough. Ewan ko sa'yo. Sabi mo nga, age is just a number. Di ba? Hindi ko nga sinasabi yun eh. Anyways, sa mga kulay ng mga buhok natin nagpuputian, talagang hudyat na ito na talagang tumatanda tayo. Alam mo ba, Doc Alain, recently, sa mga encounters ko sa mga young people, lagi nilang bukang bibigyan sila yung term na adulting. Di ko alam if they take that positively or negatively yung mga mandatory response at behavior nila sa mga challenges of our time na unprecedented. Like ng pandemic, itong mga threats ng possible na chaos at mga financial at mga mga environmental factors affecting our way of life and the perspective of life in general ay adulting. Ikaw ba ano bang ang psycho spiritual perspective mo sa ganyang konsepto para sa mga kabataan? Adulting. Well, when they use that term, it means they are only transitioning from the life of a young person towards adulthood kasi nga nagkakaroon sila ng mga responsibility. So from being a student to being an employee, so they have the responsibilities now financially. Tapos yung iba nga nagmo-move out, tapos may mga responsibilities sila sa bahay, mga bills and ganyan. And some people naman is transitioning from their 20s to 30s and they start, encountering different again, responsibilities pa rin in life. Kaya they use the word adulting. So that's how I understand whenever they use it. Kasi nga, ginagawa lang to ng mga adult. So pag hindi ko pa ginagawa yung mga bagay na yan, then probably you're not yet adulting. So, yun lang naman yun. It's an expression, a way to describe what they are going through in their journey in life. Ibig sabihin, they will have to adapt and adjust sa mga requirements ng pagtanda natin. Okay, pag maiiwan ka naman, ay nako, malulugmok ka, may-stuck ka doon, may-stagnate ka. At hindi ka makakope masyado sa mga hamon ng ating kapanahonan. Ayun. O Doc Alain, just like what I said kanina bago tayo mag-break, ano nga bang Amara at ano mga programa ng Amara Counseling and Training Center na pwedeng i-access, i-avail ng mga tagapakinig natin para naman sila magkaroon ng professional at ethical experience of being treated or parang attended to ng ating mga programs at ating mga contact numbers. Yes, so from the name itself, ang Amara Counseling and Training Center po, the services we offered is counseling for individuals, for couples, for family, and upon request, we can also provide a group counseling, okay? And of course, we provide mga psychoeducational workshops and seminars sa mga topics or mga issues na gusto niyong pag-usapan sa inyong mga organization or churches or companies. So we do that. So how to reach us out?
naging ano na po, regular na ni-reach out po kami ng aming mga clients through our Facebook page by sending us a message sa Messenger. So just type in po Amara Counseling and Training Center. Lalabas po yan. So then don't forget to like and follow us. Okay? So dun sa mga gusto na mag-avail ng in-person or face-to-face counseling, we are located po at 3 Ligaya Street, Isidoro Hills, Barangay Holy Spirit at Quezon City. Ano po yan? Sa papasok tapat ng Evergutesco sa may Commonwealth. Okay? Pero dun sa mga gusto mag-avail ng mga seminars, you can send us an inquiry via email. Just send us an email sa amaracenter2015@gmail.com. So all lowercase, no space. So that's amaracenter2015@gmail.com. Sa mga old school naman, na gusto pa rin is via call or text. Here's our number, 0995-203-2231. Again, that's 0995-203-2231. So again, the name po sa Facebook is Amara Counseling and Training Center. Ayan. Yun. At mga kaagapay, ang Amara Counseling po ay nag-celebrate ng aming ika-9th year. Ngayon pong June. Ay, ano nga ba? A few months, 2 months May. ago. Anong May o nga, 2 months ago. Kaya hanggat kami po ay kinakasangkapan ng Panginoon sa pagkakaloob ng psychological and spiritual counseling and programming ay mananatili po ang mga serbisyong ito online at face-to-face. At maging sa mga kapatiran natin na nakabase sa ibang bansa, no, ay pwede rin po tayong maka-avail nito sa magitan po ng payong OFW. At kung nasa Italy kayo, Germany, sa Middle East, the US, Canada. Kasi mga kaagapay, modesty aside, sabi nga ni Doc Alain, marami tayong mga kababayan sa nagsisik ng Filipino contextualized counseling sa kanilang mga mental health issues, relationship, functionality, at spirituality din. At for as long as kaya pong mag-adjust sa oras, dahil po sa amin talagang buhay sa gabi, ay ina-accommodate po natin yung mga inquiries po na yan. So feel free to get in touch with us sa pamamagitan po ng Facebook na nagiging ngayon palasak na platform para tayo po ay magkadaupang palad. At tayo sa ating batiin yung mga nais po nating batiin si Ate Leonora Santos Aquino sa Ipata Christian Baptist Church diyan sa Bagong Silang at maging kay Pastor Ray Paliesgon and the whole household. Thank you for always tuning in and listening sa mga programs po ng DZAS, maging sa Heartline at maging sa dito po sa Maranatha Christian Church dito po sa Muñoz na Nueva Ecija, maging sa First Baptist Church of General Tino sa Papaya Nueva Ecija sa magitan ni Pastor Chody Padulina at Tita Berna Padulina. Hello po sa inyo lahat. At yung mga tito ko na nakikinig mula sa Cabiao United Methodist Church, sa Blessed Hope United Methodist Church sa Nueva Ecija, si Pastor Glenn de la Cruz, Tita Roda de la Cruz, Josa Hagun, maging sa Carmen United Methodist Church diyan kung saan yung mga tiyahin ko at mga kamag-anak ay mga miyembro na at mga naglilingkod, mga bilang ministry stakeholder. Shout out din sa Aqua Sai Water Station na aking tita na bagong tayo. Congratulations sa panibagong business opportunity na ito as a gift from the Lord. Doc, may mabatiin ka mula sa ng taga-Bataan. Alam ko yan. Yes, pero bago yun, binabati ko muna po ang aking pastor, si Pastor Jerome, at ang may iba pang nakikinig na hindi ko alam. Sabi mo nga, silent listeners. Sa Jesus Flock Gateway Church, yun po ang aking church. So if you want to see me in person, you can join us kapag Sunday, then you will, and look for me. Nag-advertise ng sarili. Why not? And of course, last church that I visited for a workshop, and preaching na rin, particular Sunday, yung Jesus Loves You Church. So, hi po kay Pastor Jundi, kay Pastor Rajoy, kay Dr. Edna. Yan po ang mga nakadaupang palad ko doon when I preach and conducted the workshop on understanding same-sex attraction. So, magandang gabi po sa inyo dyan kung kayo nakikinig. Shout out sa inyo at sa ating mga regular listeners pambataan. Okay, yung mag-anak ni Ate Janet. Okay, and his 3
And her 3 boys. Ayan, if you are listening, shout out po sa inyo. At sana mag-invite na ulit kayo, no? Sila talaga mag-i-invite sa atin. Oo, kung busy yung ating directress. Iba, kasi nagpapatayo sila ng bahay. Iba talagang bin-broadcast, ano? Ikaw talaga. Baka mamaya lihim yan. Uy, sila Ate Rica. Hello din sa inyo. Ayan nga si Ate Rica. Yan. BJ. Yon. Anyways, at yung mga anak niya, congratulations. Alam mo ba, nabalita mo na ba yung accomplishment ni Jaja? Of course, the magna cum laude. Summa cum laude pala. Summa cum Yes, laude. sorry. Oo, nandun Grabe, ako no? when she received the grade. At Wow. tuwan-tuwa ang si Rica. Sabi ko, wow, Oo. saan ba nagbana yan? So iba talaga, Doc, yung ano, no? Kapag kayong mother ay full-time, wala infancy, no? Iba yung emotional intelligence preceding intelligence quotient ng mga bata. Kapag kayo nanay, very hands-on, very mindful, at Yes, balance, no? talaga yan. Napaka-important. So shoutout po sa mga nanay na kung minsan ay kinalimutan yung kanilang pagiging career people just to take care and honor the Lord by taking good care of their children mindfully. So mabuhay po kayo. At mga anak na ganito na nagtatapos na may malaking achievement ay dahil po sa inyong very focused, concentrated at very attentive, compassionate ministry unto your children for God's greatest glory. So, and congratulations din natin, Doc Alin, yung mga tagapakinig natin na nagsipagtapos, nagkaroon ng completer sa grades 10, tapos college, grade 12 graduates, at mga college graduates, whether may honors, wala, mga Latin honors o wala, big congratulations po sa inyong lahat. Yes, Diba, Doc? Yes. Batch 2024. Kasi iba na yung year ng dates ng graduation nila. Oo nga eh. May mag-graduate ng March, April, tapos yung iba nag-graduate ng May, June. So parang all throughout the year may graduation. Nalaman ko kasi Jaja, October pa siya gagraduate. Sabi ko, tagal naman. Ala mukhang yung PICC at mga CCPET, yung mga Astrodome ay talagang busy sunod-sunod sa mga reservations ng mga And I graduating think it school. has something to do with transition ng school year. Yeah. Diba binabalik na siya sa June. So kaya nagkaganon din yung mga Nagpang-abot, alangang pagkatapos ng school years ng mga school. Yes. True. At ganda, binabati ko rin yung pamangkin ko na si Laris Christian Boni. Nagtapos ng dito sa pamantasan ng lungsod ng Valenzuela. August 3 naman yung kanilang So few days from now, few days O, na. diba? Ibang date na naman yung graduation. Iba-iba sa August 3. But then again, this is a call for the whole family to come together and celebrate the milestone and grace of our Lord. Anyway, baka na hindi na itong tanong in listener natin. Sabi ng ating tagapakinig, magandang gabi po. May tips po ba kayo para sa isang kaibigan na nag-confess sa akin recently na na-addict sa pornography? Ang alam ko lang, stressful ang buhay niya bilang isang officer sa isang BPO company. Single po ito at very independent. Mabuti na nga lamang at nag-open sa akin kasi parang nakakaramdam na siya ng pagkamanhid ng kalooban at bumababa ang tingin niya sa kanyang sarili kahit sobrang respetado daw siya sa work. Salamat po. Tips. Ikaw, ano bang tips na pwede mong ibigay? Habang kinokonsta ko pa ang aking train of thoughts. Sa akin ay, di ba sa atin ano ba yung mga triggers sa limbawa ng pornography at masturbation? Kadalasan kombinasyon yan, when a person is stressed, when a person is idle o walang ginagawa, o kaya when the person is having loneliness, may problem with intimacy, yan naman nakita kong at least sa mga teenagers, mga young adolescents ko na hinahandle sa Amara. So, yung mga ganitong uri ng addiction, being preoccupied, either a person is stressed, idle, walang ginagawa, or lonely, o may problema sa kanyang mga intimate connection and relationship. So, when we think about this, ay baka pwedeng mapag-draw out tayo ng mga tips doon. Sa lens mo, Doc. Well, tama naman yung mga sinabi mo, pero based on what you said, lumalabas na ang kanyang addiction sa pornography is a coping mechanism, a coping skill.
So, yun ang kadalasang hindi nauunawaan ng ibang mga tao, especially sa church community, and we're gonna easily judge the person because of the addiction to this immoral behavior. But the truth is, psychologically speaking, uh, yung addiction sa ganito is a coping skill for them. At in this question, lumalabas na factor or reason kung ba't siya nag-resort doon is yung stressful life niya as an employee sa isang BPO company. I used to work in a BPO industry way, way, way back, more than a decade ago. Wow. And it's very stressful talaga because you have some quotas that you need to reach, tapos you work at a night shift, tapos iba pa rin kasi yung tulog sa araw kaysa kumpara sa gabi because of yung mga body clock thing. So mga stressors to, mga source ng mga factors that affect the way you live your life healthily. So probably isa sa ito yung kanya naging coping mechanism niya, kaya siya nag-resort doon. But of course, deeper than that, there is a need that is legitimate, as we say it in psychotherapy, and he doesn't know how to handle it, how to deal with it. So, and since ito lang yung alam niya siguro at that moment, or dito siya ni-lead nung need na yon, kaya niya ito ginagawa. So, importante talaga na ma-address ano itong need na to that are temporarily satisfied by watching pornographic materials. So, paano mo niya may discover yan? So, he needs to talk to someone who can help him to draw out all these possible factors and legitimate needs that he is having, and probably he is not conscious about it. Kaya mas magandang pwede niyang i-recommend, okay? Or since nag-confess naman sa kanya, and unless kaya niyang tulungan, this person can make a suggestion or recommendation to encourage this friend na mag-seek ng professional help para ma-address yun. Kasi ito yung mga nabanggit niya, ng mga consequences nung addiction, yung pagkamanhid ng kalooban at yung low self-esteem na tinatawag. It's because it's a shameful behavior kasi. So when you have shameful thoughts and behaviors, your tendency is to keep them in private, but it actually knows your heart, yung knowing, G-N-A-W, parang kinakain yung kalooban mo. Because meron ka pa rin namang meron ka pa rin moralistic thoughts and values na kinikerry. Hindi naman completely nawawala yan. You're just trying to numb them. Kaya meron siyang word na nabanggit yung pagkamanhid. It's because the person himself knows that what he is doing is actually not right according to his belief and values. Yeah. It's good to feel that way, Parang yung ma-realize mo na parang wala ka nang maramdaman, you're losing boundaries and losing control. And then parang you feel the need to talk to someone. Kasi pag tinignan natin ito, the fact that you can articulate or pinpoint itong, let's say, not so usual behavior, kasi sabihin yung abnormal, malaking bagay na yon. And the fact that you can identify a friend whom you can trust, magandang coping mechanism na yon. At least hindi ka pa tuluyang manhid na parang you need to talk to someone. Yung nga lang, yung kakausapin mo, hindi natin alam kung ready ba siya o parang capable ba siya of helping you. Well, the mere fact that he confessed it to someone, he's on that edge of himself na saying na, I think I need help. So, baka nakakaramdam siya ng emptiness na aside from all the consequences that was mentioned by our listener. Mga kaagapay, may binanggit si Doc Alain na binabanggit lagi namin sa stress management, full self-care and self-compassion. Niniwala po kasi tayo na the most courageous act of self-care is to raise your hand and say, I need help. Tagalog, ang pinakamatapang na pangalaga o papangalaga ng iyong sarili ay itaas mo ang iyong kamay kapag ka feeling mo
hindi mo na kinakaya at kailangan mo ng tulong. So do not hesitate to raise your hand because the symptoms are there, pamamanid ng kalooban, mababang pagtingin sa sarili, pagiging humaling sa isang addiction, whether pornography yan o alcohol or sex whatsoever, you know that this is not right and it leaves you dysfunctional at losing your self-worth, etc. Nagkakadiskaril ang mga problema. Nako, doon wag magatubiling magpasaklolo sapagkat doon nanggagaling yung mga bintana at mga pintuan ng ating pag-alpas at paghango mula sa pinakasadlakan natin na yun. Mga kagapay din nais nating tingnan ng isang magandang imbitasyon o paanyaya sa atin na may mga taong dumudulog sa atin upang una, pag-pray mo nga ako kapatid o kaya ay parang ganyan, nagko-confess. Ibig sabihin, our world, our society needs friends who can be trusted, who can be safe spaces. At mga I'd like to believe these are privileges to help or lead them to someone who can help them. No? Referring them, recommending them to professionals who you think can be of a significant help sa mga kapatid, mahal sa buhay, mga kamagagawa natin. Sana dumami yung ganyan sa atin. Mag-develop tayo ng isang tinatawag na therapeutic community where safe space, respect, and fear of God is developed and promoted. Ayan. Okay. Ito may pang-apat tayong tanong. Actually, may sumusunod-sunod na. Maraming nakiki-engage sa ating discussion, Doc Alain. Good evening po, Pastor Archie and Dr. Alain. 2 linggo na po nakakonfine ang asawa ko dito sa ospital. May problema po sa baga at patuloy na nagpapagaling. Ang problema ko po, maliban sa pinansyal, ay yung bunso naming anak na hindi kami nakikita kapag nag-video call. Hindi kami nakikita. At kapag nag-video call kami, umaalis at ayaw kami kausapin. 4 years old na po siya. Ang pakiwari ko ay nagtatampo at masama ang loob sa amin. Normal po ba ito? Ano po ba ang maaari naming gawin para makakonect ulit sa kanya at di na makadagdag sa lungkot namin habang nandito sa ospital? Okay, there's a possibility na inabanggit nga na nagtanong na nagtatampo. Kasi ito yung age na yung bata is somehow self-centered. Gusto niya lahat ng attention nasa kanya. Kasi doon sa developmental stage na inaral natin, if you'll remember, ito yung dito pa nade-develop yung kasi preschooler to itong age na to or pa-start pa lang siya mag-school ng proper schooling. So, dito na di-develop yung kanyang either initiative in life, kaya he wants attention to guide or help him, or sa situation nyo, there's a possibility na pwede ring, hindi pa niya to siguro na ma-identify yung possibility ng guilt sa bata, kaya hindi siya makipagkita, or baka mali ang basa nyo na siya ay nagtatampo kasi nga kung 2 weeks na kayo sa hospital, so somehow pwedeng kasalanan ko ba kaya wala yung parents ko, kaya may sakit, yung hindi ko alam kung sinong may sakit, yung ama, yung ina. Kasi ito yung, ganito yung mga normally ng thoughts ng bata in this development, in this age, based on the developmental stage na pinag-aralan natin. So ito yung mga possibilities. So to answer your question, posible to. Pareho nagtatampo, masama ang loob. Pwede rin biniblame yung self niya dahil sa matagal kayong wala sa tahanan to be with him. Okay? Ng inyong anak. Normal ba ito? There is a possibility that it is normal, pero of course, mas maganda pa rin na makausap niyo siya. Okay? Siguro yung video call, ayaw niya, mas gusto niya in person, kaya siya umaalis. So, another possibility yon. Hindi ko alam kung bawal bandalhin ng batang ganong edad sa hospital para makadalaw. So, kasi yun ang siguro isang solution doon. To
to see the child or the parent who is in the hospital in person to Mm-mm. help the child understand the entire Mm-mm. situation. Mm-mm. Baka naman kasi dinidismiss nyo siya, kaya Mm-mm. pwede Oo nga. nagtatampo. Kasi iniisip Mm-mm. nyo na, bata naman to, dapat hindi niya ito mararanasan. Actually, part po ng ng strong development ng isang tao, yung magkaroon siya ng mga early challenges in life and to Mm-mm. see how that young child will respond to these life challenges. Mm-mm. Kagaya ng situation nila. So, instead of isolating your youngest child in the family, why not Mm-mm. try to involve them so that they will have at least understanding in their limited capacity what is going on in their family so that the child will not blame him or herself or will not have this kind of feelings towards the Mm-mm. parents. Mm-mm. Okay po? So I think ito yung mga possibilities or factors that they can look at to Mm-mm. understand the behavior of their youngest child. What do you Mm-mm. think? Yeah, so I agree. Talaga may mga challenges lang when when a young person is involved in a problem or a scenario kasi maraming Mm-mm. ambivalence, maraming mga adjustments at the generational gap. Plus kapag kami when yung mga problems na go overlap like finances, health condition, mga interpersonal Yes. relationship at yung mga functions natin, mga duties as a mother, as a wife, as a provider. When you look at the problem, parang nakaka-overwhelm na parang it leaves you Mm-mm. helpless. Pero nakakatuwa na in spite of everything, yung utak natin kaya mag-compartmentalize to be aware of the need to be there, the need to provide, the need to Yes. connect. At ewan ko siguro yung mga nanay, I think the brain wiring is designed to be like that, no? Na kapag multitask, na kapag compartmentalize, so it's almost unimaginable to leave this world without the mothers. Yeah, I will I can't say more sa sinabi mo Doc na baka sakaling yung kung matutuldukan o magkakaroon ng temporary coping provisions para dito ay baka Mm-mm. sakaling lumabas na magkita pero kasi yung mga bata Yeah. baka prone yan sa makasagap sa ospital ng mga virus. No, maybe outside the hospital, mawa sa gate o sa Yes. bakuran. Di ba kagano Mm. pwedeng i-consider yon at kumain ng isang simpleng na ice cream, for example, and eat together, share. Kasi kung video ay, sabi mo, yung mga 4-year-old ay aware na sila sa feelings na pagtatampo because of the natural tendency na maging center of every attraction. At imagine 2 weeks kang na-deprived, di ba, Doc? So it's not easy. Yeah. So Imagine mo in yung short, whining dapat yan. So in short, dapat may involved din yung bata Yeah, sa true, true. situation. Kasi ginagawa, normal response ng mga parents sa mga ganyang age, they dismiss or ignore or isolate. But the truth is, if our listeners didn't know, the earliest memory that we can remember is as young as 3 years old. Two nga daw, sabi ni Ma'am Tina eh. At 2 ba? Okay. Anyway, the iba 3. Posible yun. Oo, oo. Si Ma'am So, Grace Dowsell, naalala mo sabi niya, 1.5 may naalala na daw siya. You remember Ma'am Grace Dowsell? baka pag sobrang talino, ganon. Oh. Ako din siguro mga 2.5, running 3, alam ko na. Medyo may mga naalala na ako. Magti 2.5, ganon. Ikaw ba, Doc? I think 3. 3 At din. hindi siya magandang memory. Oh, sorry to hear that. So whether good or bad, no, parang the brain is capable of storing and keeping a room for these emotions and experience. So ang tawag pala din yung mga yung mga unconditional positive regard sa mga anak natin, ang tawag dito ay importante yan sa mindful parenting. Okay. Yes. Ay, gusto ko rin Hopefully sabihin. nakatulong yun sa Oo. listener natin. Tsaka Dok, din, maganda rin na, di ba sa ganung mga edad, naalala ko lang under the class Ma'am Tina, I just mentioned, yung golden years of playing, napaka-importante nun. Ito yung golden years na a child is enjoying every single opportunity na maglaro, pumunta sa park, magpadulas, maghabulan, magtaguan. It can be a good temporary provision while the parents are still in the hospital. Palaruin. Kung may mga kapatid, kamag-anak, dalhin sa park, ganyan, tumakbo.
kumain ng mga, it can be a good remedy, temporary remedy for the child. Ayun. Alright. Sabi ng ating listener, magandang gabi po sa inyo. May anak po ako na masama ang loob kasi hindi siya nakapasok sa eskwelahan na gusto niyang enrollan dahil sa kursong gusto niya. Hindi po siya nakapasa kasi may quota. Sabi ko humanap ng ibang school muna sa ngayon at mag-pray ng posibleng kurso na pangalawa sa gusto niya. Ang problema, nawala na yata ng gana. Pinupush ko ngayong mga araw pero hindi ko din alam paano pa siya mamomotivate. Hahayaan ko na lang ba? Malapit na din ako bumigay at gusto kong hayaan na lang sa totoo lang. Ano po ba ang maipapayo ninyo? Salamat po. Parang ako to when I was Ay, entering college. ganun ba? Okay, sige. Oo, I can relate. And actually, I understand the feeling ng bata. Na hindi ako nakapasok sa school na gusto kong enrollan dahil nga, well, noon naman nagmagaling ako eh. Ang kinuha kong course, quota course. Ano nga Kaya, ba? Sige nga. kaya na-waitlist ako noon. Well, hindi mo natatanong or hindi ko lang kung nakwento ko sa'yo. Ang dreams ko talaga UP. Pero Diliman. hindi UP kung saan-saan lang. Gusto ko UP Diliman talaga. Okay. Anong kurso sana kukunin mo nun, Doc? Chemical engineering. Yung mga Okay. ganyang course. So So, tapos, what happened? pero exam ako, UP Los Baños ako, nag-exam. So, yun nga, na-waitlist ako doon. Tapos, yung ibang school na pinuntahan ko, na pumasa ako, hindi naman kaya ng parents ko na isend ako doon. Because sabay-sabay kami nag-aaral nung two elder kong kapatid. So, they have to beg off. So, I don't know kung ano yung reason yung anak. Ang hirap kasi nito yung parent na nagtanong. Posible mawalan siya ng gana. Ako kasi noon, nawalan ko ng gana talaga mag-aral. Kaya lang, iba yung nag-response ko. Sabi ko, hindi pwedeng mag-skip. Kailangan makatapos ako makapag-college ako regardless ano man yung kukunin ko. Ganun yung nag-response ko noon. So, doon, hindi ko na alam kung ano may response ng bata. Doon maganda naman yung sinabi nung ating nagtanong na humanap muna ng ibang school. Kunin yung second course. Kasi baka may tampo rin to eh. Yun nga, masama ang loob kasi nga hindi siya nakapasok. So, again, para malaman ko ano yung nasa loobin ng batang ganito, is kausapin. Hindi lang basta i-encourage. Pwede Okay. mo i-set aside yung schooling, tapos tanungin kung nasaan yung bata sa ngayon, sa decision niya sa buhay. Kasi let's say na demotivate nga siya mag-aral because hindi natupad yung gusto niyang school or yung course. Pwede siyang tanungin, so anong balak mong gawin kung hindi mo gustong mag-aral for this year? Kasi marami ng option eh. Pwedeng mag-work. Kung graduate siya ng senior high, di ba? Isa yun sa mga reason kung bakit tayo nag-K-12. Another is to study muna short courses to get certifications bago niya kasi ang nangyayari din hindi masyadong alam pa nung nasa ganitong age yung talagang gusto nilang kunin. So maybe the child can use this time kung hindi pa siya gusto na mag-enroll kung ano talaga yung gusto niyang maging career. Kasi pag nag-college ka, ito yung magiging step one towards the career that you want. Paano kung hindi pa pala yun, hindi mo alam yung gusto mo. So, ang hirap. I know because dumaan ako sa ganyan. So, hindi ko naman nahayaan. Again, you never give up on your child. Diba? Yeah. So, yun nga, you can talk to your child and ask where your child is in his journey. Sa ngayon, ano yung plano niyang gawin kung hindi niya gusto mag-aral at this point. So in other words, you can support kung ano man yung plano ng bata. Kasi of age na yan to decide. Hindi, you cannot force. Of course, as a parent, mahirap yun na hindi siya naaayon sa plano mo para sa kanya. Pero yung age na 18, 19, maybe
yung mga late teen Yes, years, it's 18, about, oo. it's about time for the parents, hindi lang po yung ating nagtanong, to involve sa decision making yung kanilang anak. Para, para this is the para initial stage for them to take responsibility rin in decision making sa life nila because they are the ones gonna make their life, not their parents. Yeah. Okay, so that's how I see it. Ikaw, baka meron kang gustong idagdag. Sa Pilipinas kasi, no, parang yung mga magulang, hanggat kami kakayahang magtrabaho, suportahan yung mga bata, manghihinayang sa panahon na matatenga. So kung kaya lang din naman na mairaos, halimbawa may stability pa ng work, sayang isang taon, ano? Pero sabi mo nga, ako din I will most likely side with that. Support pa rin kesa mamiligo yung kanilang relasyon, ipilit mo yung gusto mo dahil nanghihinayin ka sa panahon, pero yung bata ay pipilitin niyang pwede magsaya ng isang taon na kunin ng kursong labag naman sa kanyang kalooban, waste of pamasahe, resources, books, uniform, kung meron man. No? Pero sa college, wala naman ng ganun eh. Yung mga miscellaneous lang. So, if this person wants to seek a job for isang taon, ay support, gano'n. Pero sa confusion, ito isang crossroad din, Doc, na baka mami magtrabaho siya. Ba't magustuhan niya magtrabaho at mawala na yung momentum? Ma-demotivate ng mag-aral, mawala na yung kanyang pangarap kasi kumikita na ng pera. Especially those who have tried yung BPO, kumita sila ng 5 digits na, kaya parang, alam mo na, lucrative income na at makaranas ng social life when they have power to travel and book and buy. Nako, natatabunan na yung pangarap. So, pag nasa kanila naman yun. Doon papasok yung guidance ng parents kung ano man yung maging decision nila. Right. So, pero yung college education naman, nandyan lang naman yun. May mga tao nagka-college at the very late stage of their life. Ako nga, nag-change career ako, early 30s na. O, diba? Doon tayo nagkakilala. Yeah. Right. Wow. So, you see, years ago. education can be done at the end stage of your life. May mga napapanood ako sa Stay Patrol na pinifeature nila na lola na nag-graduate pa ng high school, ng college. So, imagine. So, your life is also, your career is also a part of your life journey. So, doon ko lang na-realize na dapat hindi minamadali. Kung hindi pa alam, huwag pilitin. Diba? Yeah. Look for other possibilities, for other options. So, ito yung mga pwedeng i-explore. We do not require ourselves to conform with the norms diba? Set by the culture. Hindi naman masama siguro. At wala naman batas nagsasabi na kailangan pagka-graduate ng high school, mag-college ka agad. Pero naman gano'n, di ba? Nagsasabi. So, it's really it depends on the choices, decisions ng bata at saka ng parents din. Yeah. Yan. And capitalize and strengthen the relationship between the parent and the child. That's what matters at the end of the day. Yeah. Yes. O ito medyo isang mabigat na habang binabasa ko yung tanong ay mabigat yung puso ko. Sabi niya, hello, I have a female relative na kasalukuyan pong nagpapag-chemotherapy due to cancer. Pang ilang session na po ito at so far ay naitatawid ang kanyang buhay pati pag-asa. Malalim na Kristiyano po siya. Pero last week, nagsabi sa akin na hindi na daw talaga kaya ng kanyang katawan at handa na siyang mamahinga. Ang kalooban ko ay nagpapanik hanggang ngayon pero tinatatagan ko ang aking loob. Ayaw niya ipasabi sa kanyang pamilya ang saloobin niya dahil ayaw niyang mapanghinaan din sila ng loob, lalo na at napakalaki na ng gastusin nila sa kanya. Ang hirap po ng sitwasyon. Pakiwari ko ang taas na ng anxiety ko at baka nga may depression na din ako. Please advise. Thank you very much. Mabigat nga. Diba? Anyway, hindi naman nabalinbago sa akin yung mga ganitong situation. So, siguro sa ating listener nagtanong, i-acknowledge mo lang yung katotohanan, yung possibilities ng ganitong situation. Like in the case ng relative mo, kailangan siguro matutunan din nating irespeto kung ano yung gusto nila. Kasi we are so keen in holding on to the life of the people around us. However, sometimes we get blinded by the beauty naman of letting go kapag kakailangan na. So hindi ko sinasabi na yun ang gusto mo mangyari. Okay?
Ang sinasabi natin dito ay i-acknowledge natin at irespeto yung gustong mangyari ng tao mismo nagsasuffer. Mm-mm. Yeah. Okay? Kasi Yeah. mayroon nga ako narinig na preaching before na sometimes our prayer for healing can hinder actually the plan of the Lord for the person. That's Oh. why it's really important for Mm. us to seek God's will in situations like this. Mm-mm. Lalo na Mm-mm. sinabi yung nagtanong na malalim na Kristiyano, so alam niya Mm-mm. ang Yeah. mga possibilities sa mga ganitong prayer, na ganitong situation. So Mm-mm. yes, actually I was surprised to hear that, but it's true. What if the will of the Lord is for Yeah. your relative to stop at this point? Oo And then, naman, go tapos home. tayo naman, Lord, Makikipag-bargain. pahabain mo pa, ganyan-ganyan. But Mm. how about naman yung will ng Lord for this life, for the life of the relative na Mm. nagsasuffer? So, acknowledge the reality of it and respect the desire of the person who is suffering. Hindi ko rin alam kung saan nagagaling yung anxiety at depression. Maybe because of the burden they've been carrying for your Oh. relative. And perhaps Kaya the fear of losing this relative. Yun na naisip ko. No. Although, buti binanggit mo, and I'm scared to mention that kasi baka nga may ganon. Diba? Yung fear of losing. Pero sa totoo lang, kung may mga tao sa mundo na mag-look forward sa physical death, hindi ba dapat tayo mga believer? Mm. Kasi you're gonna meet your Savior. Mm-mm. Yeah. So I think it's another perspective in life based on the word and based on the belief and faith that you are professing. Mm. Probably you can, the possibility of looking at it that way para Mm. mabawasan yung yung anxiety na nararamdaman tsaka yung depression na binanggit niya. Of course, ito yung mga tinatawag ko mga seasonal or situational depression. Kasi nga, somebody in the family is suffering from a physical illness na walang lunas. So, normal po na mag-respond kayo ng ganito with anxiety and depression. So, the best way for you to deal with this is to acknowledge your feelings, your thoughts, your emotions, and respect the desire of the one who is suffering. And talk about it. Hindi naman po masamang pag-usapan the possibility of death. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. In fact, I've read in some articles that death is the real healing when it comes to situation like this. Mm-hmm. Kasi niready na yung katawan mo para sa restoration when the second coming of the Lord happens, di ba? Mm-hmm. Mm-hmm. So ito yung mga theological realities. So sometimes we tend to forget because of the ordeal that we are facing in life in situations like this. So I think yun lang ang masasabi ko dito sa situation niya. Kasi talagang pagdating sa ganito, medyo mahirap talaga siyang harapin. But the only way to deal with this is to acknowledge the reality of everything in this situation. Ikaw, what can you say? Oo nga. Totoo yun. Sometimes we may run out of words to provide counsel or to process things with people na who are journeying sa mga tao may mga terminal disease. O parang alam mo nasa serious condition, what if wala pang finances or resources to buy yung mga medicine para madugtungan yung buhay? Tapos minsan yung mga theological issues and questions na inira-raise sa'yo na hindi mo sigurado ano yung sasabihin, and you're also being na parang nakaapak ka sa mga itlog, balat ng itlog na it can easily crack kapag kami mga gravity yung binigay mo na parang undelicate ng situation. So you would rather acknowledge, remain in silence, and just cry and share the emotion and the pain of the person, and realize na the most normal response to this is to be sa akin yung fear. I think good amount of fear is essential. Sabi mo kanina kung parang ang therapy dito at parang ay baka yung realizing a possible invitation of God to rest. No? Tapos kung minsan, sabi mo nga rin kanina, if God really answers our prayer, kahit alam mong parang gusto na sa timeline ng Panginoon, oras na niya, tapos tayo nakikipag-bargain, we wrestle with God that his or her life will be extended. So, nagkakaroon tayo ngayon ng mga theological issues here coming to play.
And then, yung issue ng isang may sakit, they become your issue. So, you wrestle in your own questions. At yung mga Yes. pagtatampo, yung mga affirming, confirming, and validating God's work and power, no? Mga kaagapay, we don't want to sound spiritual here, but these are realities, no? Na we get to face, hinaharap natin kapag tayo mismo ay nalalagay sa ganitong klaseng mga life and death situation na kadalasan nauwi sa depression. Tapos mga questions that are hanging and nakapending yan until God reveals to us an answer. Pero sabi nga ni Doc Alin, ideally sa isang totoong Kristiyano, ang kamatayan hindi natin kinakatakutan, but ito ay isang reunion, isang pag-welcome sa atin sa buhay na walang hanggan, provided meron isang totoo at ganap na relasyon sa ating Diyos, kay Jesus bilang Lord and Savior, that our human and earthly suffering and pain will finally come to an end and start our life with the Lord Jesus Christ forever and ever, at least sa konsepto ng eternity, at in heaven, as some people would call it that way. Pero pagka ganito, mainam na you get to be processed at napag-uusapan at right questions ay naibibigay sa iyo sa ating mga tumutulong umaagapay sa mga may sakit, no? Nabibigyan tayo ng mga mga sessions for comfort, for tawag sa ganun mga uri ng counseling that we provide. Posibleng trauma sa iba-ibang tipong processing at mga emotional healing, no? At kung hindi man mga preparation for something, mga conditioning, ay basta anything that can be given or provided sa mga taong umaagapay sa mga may sakit. Mahal sa buhay, lalo na ay consider po natin ang mga bagay na ito. But anyways, mga kaagapay, kami ni Doc Alain, in the occasion na meron pong nakatutok ngayon, nakikinig, na may mahal sa buhay o kaibigan na nasa isang malubhang kalagayan, dalangin po namin ang kaagalakan at kapayapaan at karunungan ng Diyos ang patuloy na bumalot kimakapo sa inyong lahat. We are trying to understand kung gaano kasakit o kahirap ang nasa ganyang sitwasyon. Pero sa mga oras na ito, samantalang ipapahintulot ng Panginoon ay maranasan niyo naman pagiging malapit ng Panginoon at bigyan niya tayo ng karunungan upang mabuksan ng mata ng ating pananampalataya upang makita ng malinaw at mapakinggan yung tinig niya na gumagabay at sumusubaybay at nagmamalasakit sa inyo pong mga kalagayan po ngayon. Hindi po namin kayo kilala ni Doc Alain, but sa biyaya ng Panginoon, we remember you in our prayers at nawa ang episode na ito ay maglaking paghaplos sa inyo ng di malirip na kapayapaan at kapanatagan ng kalooban mula sa ating Panginoong Hesukristo. Anyways, so for Doc Alain kasi yung pinakahuling tanong natin sa gabing ito, ayaw natin na gawing mababa ang energy natin sa gabing ito, but ang trabaho po ng mga counselors at psychotherapists is to keep empathizing with those who are in pain. Ay nakikidamdam po tayo sa mga kausap, sa mga counselists natin na may mga pinagdadaanan. At hindi man po tayo lahat mga trained at professional counselors, but mag-develop tayo ng mga puso, mga isip na handang makidamdam para sa ating kapwa. Naway mag-develop tayo ng mga safe connections, mga safe spaces where people can share, and then we get to listen, where people can extend yung kanilang mga buhay, sometimes resources din, para sa kabila po ng mga hamon at dagok ng ating kapanahon na nagiging masaya pa rin yung buhay, may kulay pa din at may katuturan pa din. Maging sa panahon na tayo po ay nalulugmok at sumasadsad. At dito po ay mga invitation para sa atin na maunawaan that we have limited lives, limited strength, madidipit na resources, at some good things may never last. Sabi nga ni Barbara Streisand, kung pamilaga sa awiting yan, Doc Alain, But then again, meron tayong hope, meron tayong choices, meron tayong pagkakataon na tumingala sa kalangitan, maunawaan na lumikha ng kalawakan na yan ay Diyos na lumikha sa atin. Diyos na tumutunghay, nakikinig sa atin, Diyos na nagpapagaling at Diyos na nagkakalab ng ating mga pangailangan. Basta tayo magtitiwala sa Kanya. God is one prayer away. At anuman po inyong kalagayan mga kaagapay ay magkaroon nawa ito ng rema o mga commitment to put to the Lord, put to Him our trust and our hope in the cares of this world.
Samahan niyo po kami ni Doc Alain, mga kaagapay, sa isang maiksing panalangin samantalang tayo po ay magtatapos sa episode po natin na ito. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapagpanauli ng aming pananampalataya sa Diyos na may hawak ng lahat sa amin. Ang buhay, relasyon, kalusugan, kalakasan, hanap buhay, at mga kapasidad na makapagtrabaho at makapaglingkod sa aming kapwa ay ayon po sa inyong mayamang biyaya na hindi naman ipinagkakait sa amin. At sa gabi pong ito, samantalang nagkaroon ng mga pagtalakay sa ilang mga kalalagayan ng mga tagapakinig po namin at kung paanong nakasalamin, nakarelate po iba na mga listeners ay pahintulutan mo na magkaroon to ng mga iba yung pag-asa, pananampalataya at kalakasan, katatagan ng kalooban. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na talagang kuminsan ay manatili, kuminsan ay talagang magpakatatag at habang naghahanap po ng mga coping mechanisms, resolutions, at mga reflections na mag-lead sa mga resourceful way how to cope and battle at magkaroon ng mga perspectives na constructive na as we wait patiently upon the Lord, nagkakaroon ng renewal of strength, renewal of faith. Hindi po namin kilala yung mga listener namin sa gabing ito, pero ayon po sa inyong mayamang biyaya at habag, dalangin ko po na hipuin niyo po sila at samahan sa kanilang kalalagayan, palakasin, pagalingin, yakapin, dalisayin, pagkaluban ng kanilang panilangan na pangailangan sang-ayon po sa inyong banal na kalooban. Kalinsabay po nito papasalamat namin as a counseling center entity to always commit ourselves to journeying with the poor, the broken, the helpless, and the weak, all for your God's glory. Binabalik po namin sa iyo aming Panginoon ang pinakamataas sa pagpupuri at pagpapasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Salamat Doc Alain sa iyong availability sa gabing ito. At, Anytime na available ako, sure. Ayan. Sige Doc Alain, minsan pa baka gusto pasalamatan yung mga kaibigan natin. At siguro one last announcement how to contact Amara. At least sa contact details of Amara in case our listeners would want to seek professional help. Sige, short na lang kasi medyo nag-overtime tayo ng kaunti. Sa just search po ang Amara Counseling and Training Center sa Facebook page at lahat po ng contact details na I mentioned kanina ay nandoon po. So feel free to reach us through our Facebook page, Amara Counseling and Training Center. And of course, shout out po sa ating mga kasama sa production, si Reggie Villena, ang ating RTV team, Mark Balatukan, mga broadcast engineers at mga nasa Bukawi Transmitter site. Salamat sa inyo kasi kung wala kayo, hindi posible ang pag-air ng programang ito. Pastor Archie? Alright, maraming salamat Doc Alain. Your help and your insights and according to your practice and expertise ay malaking tulong sa ating mga kaagapay. Muli po ang inyong napakinggan ay ang programang Heartline Monday edition kasama mga kaibigan niyong professional at licensed counselors and psychotherapists mula sa Amara Counseling and Training Center dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, dito mismo sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay mga miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po maraming salamat. Hanggang sa susunod na Lunes po na tayo magkakadaupang palad para sa panibagong ediksyon ng Heartline kasama ang Amara. God bless you and may we all enjoy a very restful and rewarding sleep. Good night! Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.